sa higit 7,000 ektarya ng gubat. Isang pamilya ng critically endangered na Philippine Eagle ang matatagpuan. Para maisalba ang kanilang lahi, ang makisig na agila na makikita sa 1,000 piso na si Vigo. Handa raw magbigay ng similya para dumami ang kanilang lahi. Pero ang kanyang katuwang, hindi agila. Noong nakaraang linggo, 2 oras naming inakyat ang bundok ng Candalaga. Lahat ng pagod na ito para sa ating haring agila. Pag humarap ako ang ganito, panay lupa yung kaharap mo, ibig sabihin nasa mga 75 degrees ang ating inaakyat. Sa observation post, sinalubong agad kami ng Philippine Eagle. Swerte tayo dahil first day pa lang natin. Naspatan natin yung Philippine Eagle, ano? Sa 4 na araw na pananatili ng aming grupo sa bundok, makilang beses na nagpakita sa amin ng isang pamilya ng Philippine Eagle. Ganda ng perch niya. Ang lapad ng likod. Cool. Pero para makapitan ng tracker ang agila, kailangan nitong makalapit sa amin. Itong GPS tracker na ginawa specific sa Philippine Eagle ay maaring tumagal ng 7 taon. Kung tayo'y maswerte at tumagal ang transmitter, darating sa punto na magkaroon itong inakay ng kanyang pares, no? At matutuntun din natin ang kanyang bagong pugad. Ang matikas na 15-year-old Philippine Eagle na si Vigo. Nasubaybayan ng keeper na si Dominic ang paglaki ni Vigo. Si Vigo, siya yung ating 23rd na Philippine Eagle produced in captivity. So from natural pair. Taong 2010 na ang pakawalan si Vigo sa kagubatan ng Bukidnon. Sa 2 taon na pagmamonitor nila sa agila, tila naiba na raw ang gawin nito sa wild. Na-divert yung atensyon ng ating Philippine Eagle na si Vigo instead na doon siya sa mga wild animals mag-hunt as their natural prey item. Doon na po siya kasi mas madaling hulihin yung mga cats, dogs, chickens. Ang mangyayari kasi, the bird will become like easy target for illegal hunters kasi medyo hindi na siya ganun ka mailap sa mga tao. Dahil malaki ang tsansa na mahihirapan siyang mabuhay sa wild, ibinalik nila si Vigo sa pasilidad at tuluyan ng naging human-imprinted Philippine Eagle. Yung human imprint birds, yun yung mga ibon na hindi na po sila nag-accept ng the same kind, lalo na for breeding purposes. Sa tulong ng kanyang keeper na si Dominic, tinutulungan niya maging semen donor si Vigo para sa iba pang agila sa pasilidad. Nung dumating ako dito, so siya yung pinaka-first Philippine Eagle na talagang inalagaan ko. Nag-start ng 2017 and successfully na talagang consistent yung semen production at saka yung collection. Magkatulong nilang binubuo ang pugad ni Vigo lalo kapag inbreeding season. At dahil kailangan maging consistent ang itsura niya para makilala ni Vigo, hindi raw siya pwedeng magbago ng anyo. May facial hair na ako dati. And then, nung tinanggal ko po, hindi na ako na-recognize ng eagle. So, from the doorstep, talagang nag-atake po siya sa akin. The worst thing was, hindi siya nag-populate, hindi nag-participate into breeding activity. Sa sipol pa lang ni Dominic, mukhang alam na ni Vigo kung sino ang paparating. Si Vigo hindi na mapakali.
Nilagay ni Dominic sa pugad ang pasalubong ng mga dahon at sanga kay Vigo. Nakakatulong daw kasi ito para mag-copulate ang mga agila. Sinasalo ko yung semen, dito siya nahuhulog. Alright, meron tayo. Successful. Ito na yung semen, nasa 0.1 cc, really viable. Ang nakuwang semen dinala ni Dominic sa isang isolated female eagle sa pasilidad para sa Artificial Insemination Project ng PEF. Nakakabilib ang dedikasyon ni Dominic kay Vigo. It's my passion. My passion really started with my father's influence. Kasi yung tatay ko po, one of the pioneers. At that early age, alam ko na kung ano yung goal ko. It's like a family to me. Talagang hindi maiwanan. Commitment, 100% nandyan. Even holidays, nandito pa rin. Kung pwede lang, lifetime. Hanggang kaya pa po. Walang problema. Madaling pa lang, pumunta na ang grupo ni Ron sa trapping site. Ang agila, tila nakikipag-usap. Cry niya yun. Narinig namin yung iyak. Pero parang saan ang dinig nyo? Dito, no? Sa baba. Ang layo niya. Adult ba yun? Oo, mukhang adult. Ito yung pangalawang araw namin dito. Ganyan talaga ang wildlife, ano? Sometimes you see them, sometimes you don't. Susubukan natin ngayon maglagay ng natural prey nila para hindi siya manibago. So let's try later. Paikot-ikot na ang mga agila. This is day 3 and we're really blessed. Pag-akit namin dito sa view deck, nagpakita yung Philippine Eagle, dalawa sila dito. Halos lumapit na ito nang biglang umulan. Sa sumunod na 12 oras, hindi na muling nagpakita ang mga agila. This is bad. There were some positive signs na nandito yung mga Philippine Eagle, pero hindi pa rin sila hindi pa rin sila na-attract sa lure. We're dealing with a very intelligent species, no? Hindi sila basta-basta kung bumababa. Yung weather isa din. At isa din yung factor, yung dami ng pre-availability ng lugar. Sa huling pagkakataon, muling nag-abang ang grupo ni Ron. Sa edad nung juvenile Philippine Eagle na nandito ngayon po, siguro na sa mga 6 na buwan na lang natitirang buwan. By 6 months or so, aalis na siya dito at maghanap ng sarili niyang teritoryo for the next following. Kung babae, 8 years. Kung lalaki, 5 years. Siguro, may mga ibang hunting ground silang pinupuntahan. Maybe mag-move tayo kung saan yung sisyo. Simula 2008, may 38 Philippine Eagle na nakabitan ng GPS transmitter ng Philippine Eagle Foundation or PEF. Ngunit sa kasalukuyan, 8 na lang ang nananatili sa kanilang monitoring. Pinopropose din namin na itong habitat ngayon ng Philippine Eagle dapat ma-declare Philippine Eagle Critical Habitat. Dapat din yung mga living things dito dapat hindi ma-extinct. Bukod sa dedikasyon ng mga grupong nangangalaga at nagpaparami sa Philippine Eagle, ang pagsalba ng mga agila ay nakadugtong sa lawak ng gubat na natitira. At sa patuloy na lumiliit nitong porsyento, higit na kailangan nila ang tulong natin na protektahan ang kanilang tirahan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.